bang sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon? Grabe naman makabobo si Madam. Huwag naman ganyan. Daming tatamaan yan. Ang daming tatamaan. So, yung first, second, and third na impeachment complaint, kailan nyo natanggap yan? Pinasa nyo ba yan sa Office of the Speaker? Yan ang importante kasi kung natanggap mo, may pirma, may ebidensya na natanggap mo, bakit hindi mo pinasa sa speaker? Kailangan meron ka ring ebidensya na pinasa mo sa speaker, na-receive ng Office of the Speaker. Diyan, magkakadila ng ebidensya. Hindi propaganda. Yun. Kasi ito mga pinklawan na ito, at saka mga terrorist communist sa Kamara, sanay sa propaganda. Sanay ko sila sa propaganda. Pero ito, korte ho ito. Hindi mo pwedeng daanin sa propaganda. Kailangan ebidensya. Di ba? Bago! Unfortunately, we're looking at 24 different opinions once klaro yung facts na yan. Pero kung dinibati namin nung huli, maaring nanalo yung dismiss, maaring natalo. Sir? So at least ngayon, sa araw ng SONA, sa umaga, pagkahalal namin ng Senate President, di ba? Within that week or in the next few days, maging klaro yung makukuha natin from the House, maging klaro na yung facts. Yan. So napakaganda ho mga kababayan. Tapos, kaya nga nung huling press con ni Escudero, pahiya talaga kasi binanatan niya yung camera eh. Binanatan niya na talaga yung camera. Ang dami kasing hanas ng camera. Hindi na lang sagutin yung court na nag-uutos sa kanila. Sagutin nyo na lang. Ang dami nyo pang hanas eh. Aantayin pa namin yung ganito. Aantayin pa namin. Tinanong nga siya doon eh. May play natin sa mother time. Paano kung hindi magpasa yung camera? Alam mo, binalik niya yung tanong doon sa media eh. Para bagang sinasabi niya, alangan naman, ang naandun lang yung defense lawyer ni VP Sara Duterte. Wala yung nag-aakusa. Again, kasi yung isa sa mga tinatanong doon, willing pa ba yung prosecution ng 20th Congress na ituloy? Sasagot lang naman sila, yes, we certify that the ganto, we represent. Ang tagal sumagot ng mga animal. Kasi tama nga naman, unless there is an authorization for that prosecutor to attend the hearing para i-prosecute si VP Sara Duterte, asan? Paano yun? Kung wala yung sagot na yun, di walang authorized na i-prosecute to si VP Sara Duterte. Walang authorized. Ang tagal, yun lang sagutin, ayaw pa. Tapos magre-reklamo, portfid, ina nyo. Portfid pa kayo dyan. Ito nga lang, di nyo na masagot na mabilis eh. Ang simple-simple eh. Portfid. Yung pinoportfid nila, ang hirap, desisyon na, napaka-komplikado. Ito, ang daling sagutin, hindi masagot. Portfid, ina nyo. Ay sus, ito talagang mga congressman natin. O baka naman nag-aantay pa. Hindi natin alam. Kasi ayon sa akusasyon ng ilang mga congressman, di ba? Kapalit? Pera sa pirma. O baka nag-aantay pa. Bago tayo sumagot, antayin muna natin yung abiso ni Alam mo na, bawat galaw, kailangan merong Posible kaya yon mga kababayan? Bawat galaw, bawat harap sa camera, merong hindi pwedeng wala. Kaya siguro dumadaming daldalero dyan sa camera no? Ito yung tanong lang hindi ko sila inaakusahan. Tinatanong ko lang sa kanila. Bawat harap nyo ba sa camera may pera kayo? Ang tatanong lang. Bawat harap nyo ba sa camera may proyektong binibigay sa inyo? Ang daldal yung lahat eh. Binigyan may spokesperson na dumadaldal pa rin yung iba. Ang dami isipin mo, dalawa na nga spokesperson nyo dyan eh. Saka nakakita dalawa pa yung spokesperson. Ano to? Tapos dadaldal ka pa rin?
Abay, may ibig sabihin na yan. Baka talaga may biyayang kasama ang bawat daldal. O, pasok na. President Sara Duterte. Is the office still functioning? Kayo po ba as Vice President even if you are conversant? Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan so. Sandali, bakit pag kasi VP Sara Duterte gumamit ng mga pakpak na ganyan? Hindi ito sa balikat. Bagay, no? Hindi ko alam. Nawiwirdo lang ako. Bagay sa kanya yung mga ganyan. Pero doon sa mga tagapagsalita, hindi bagay. Ba't ganun? Hindi, ito walang halong panlalait this is just about fashion. Hindi ko naman sinabing pangit sila. This is just about fashion. Korea. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Grabe naman makabobo si Madam. Huwag naman ganyan. Daming tatamaan yan. Ang daming tatamaan. Daming. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng this is the state of the nation. So nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. Ayun, malinaw kasi yun mga kababayan Hindi porket kasi sinasabi nila, kung personal yan, ano ginagawa niyo dyan? At kung official naman yan, hindi sayang ang pera ng taong bayan. Ganun kasi yung mga itsura ng mga yun Di ba? Hindi, alam mo mga kababayan, sinasabi nga ni BP Sara, sa tingin ko, by nature, official yung ginagawa niya. Official yung function na ginagawa niya sa pinupuntahan niya. By nature. But, para hindi na siya ma-question pa, at wala kayong karapatang questionin yung pera sa kanya na, sarili niya na. How do I know that? Kasi again, ibabalik ko lang kayo sa kwento. Nung panahon ni Mocha, di ba, he was assigned sa mga OFW, even do sa PCO time. May mga time na talaga naiimbitahan siya ng mga ilang gatherings ng mga Pilipino. And for her work, dapat niyang puntahan yon. So kukuha kami ngayon, maggagawa kayo ng mag-aas ng permission doon sa secretary kasi secretary na bibigay ng ng travel authority. Kailangan niya pag-aalis ang bawat official travel authority doon sa boss mo. Okay? So, pag doon, at itatanong doon, kung budget ba ng gobyerno yung gagamitin mo dyan o hindi. Yun ang tanong doon. Kung hindi naman, halimbawa ako, nung panahon na yon, ako ang nagbabayad doon sa iba. Doon sa iba na talagang ang nagpadala naman, yung opisina, kayo magbayad. Kayo nagpadala, kayo yung magbayad. Pero may mga time na hindi nagpadala, opisina, ako nagbabayad. Sa kanila, kay Mocha. Tsaka yung sa akong, sumama man ako, pera ko yun. Hindi kasi naalala nyo nun? Naalala nyo nun, bawal ang business class? Hindi ako sumasakay ng sorry hindi sa kaya lang kasi maingay ako promise, maraming factor Actually, pagka pumasakay nga ako ng eroplano, sinasabihan ko na kaagad yung stewardess. Tabi na lang tayo. Ay, tabi. Mali. Sorry naman. Sinasabihan ko yung stewardess, wag mo akong itabi.
doon sa medyo matanda. Kasi nga, malakas ako humilik pag natulog ako. Mantakin mo kung nasa eroplano kayo, lakas mo humilik. Baka akala nila may zombie. Patakihin sa puso yung matanda. Kaya sabi ko, wag mo ko itabi kung maaari. Kung may space naman, lipat mo na lang ako doon sa malayo, sa ibang tao. Kasi, sasabihin ko talaga to nahiya ako. Nahiya ako sa mga, kasi malakas po akong humilik, sabi ko. Ginaganon ko na, okay sir, tabi na lang tayo. Para tatabigin kita pag humilik ka, ganun. Ano? Gago! Hindi, joke na lang po yun. Pero, truth po yun, ayoko sumakay. Kaya ayoko sumakay ng economy. Kasi dikit-dikitan yun di ba? So ako na nagbabayad sa sarili ko. Kay Mocha din, syempre, babayaran ko din. Alam naman ako lang. Siyempre, babayaran ko din yung kanya. Yung mga ganun ba? Yun yung sinasabi dito ni BP Sara Duterte. Ito'y personal kasi binayaran ko to. Akin to, galing sa bulsa ko. Maging yung hotel, maging yung aeroplano, galing sa bulsa ko to. Although, what I'm doing there is my job. May function ako doon. Meron akong purpose. Hindi ako pumunta sa beach, hindi ako nagpunta doon para mamili sa Don Quixote. Halimbawa, yung gano'n, di ba? Mga Pilipino pumunta ng Japan para mamili sa Don Quixote. Hindi gano'n, di ba? Yes. Nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, nagkakaroon tuloy ng speculation na yung mga bansang pinupuntahan mo, ito po ba yung dalawang bansa? Australia at Malaysia. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko. Bobo kasi sila kaya hindi. Ay, grabe! Bobo! Ay. Bobo! Pambirang buhay ito. Gago! Hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. We move on to other matters. Last Good morning, Manali from Billinois. I'd like to ask your comment now since President Bongbong Marcos says his ongoing drug campaign is bloodless compared to that of your father's administration. To quote him now, sabi niya, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbes na gano'n ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. What is your reaction? Well, it remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, no? So, let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. last two questions. Jen. Comment lang din po sa sinabi ni PBBM. Yesterday po kasi nasakit siya dun sa mga disease na floating siya po and tiniyak niya po na hindi na makakalabas ulit yun sa market and kanina rin nasa advance siya kung saan destructive mga siya comment on that. Hindi ko lang, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng... Eto, dito na naman, hindi na naman maintindihan ni Claire Castro. Hindi na naman niya maintindihan. Ano sinabi ni BP Sara Duterte dito? Sige nga, kung kayo ay nanonood ng Taing Team habang kayo'y nagluluto o nagpapahele ng mga baby, ano ang sinabi ni BP Sara Duterte? Hindi trabaho ng presidente ang sirain ang mga ebidensya. Kasi based on the question, ano masasabi nyo na sisirain daw ang ebidensya, siguradong sisirain natin ang ebidensya. Sinabi niya, hindi trabaho ng presidente yan. Tapos, etong si Claire Castro ngayon, may nilabas siyang picture na kung saan may picture ni Pangulong Duterte na dating nandun din. Nandun si Pangulong Duterte, hindi para sirain yun.
Hindi niya siya naandoon para wasakin lang yun. Hindi yun ang kanyang purpose doon. Yun ay pagdidiin lamang sa war on drugs. Napaka-importante nun. Kasi magkaiba, halimbawa, kasi di ba maraming picture tayo makikita, merong si Marcos, nagtutok-tok ng mga kung ano-anong pader, naging maroas na siya. It doesn't mean, okay? Hindi gagawin ni PRRD yun, no? Hindi niya ginawa yon. Ang ginawa ni PRRD nun, maybe, I'm not sure. Oh. Siyempre, marami diyang picture. Tawag doon, parang ribbon cutting, or maybe presentation of the projects, pwedeng ganon. Pero hindi siya yung pupukpok siya doon. Walang ginawa si Pangulong Duterteng ganon. So yun yung pinagkaiba. Kay Marcos kasi may paamoy-amoyin. Tunay ba yan? Tunay. Hindi, may ganon-ganon si Marcos eh. Di ba? Si Pangulong Duterte nandun lang siya. Tinitingnan lang, pinapakita niya na we are serious on war on drugs, kaya pag kayo, papatayin ko. Ganon. Yun ang purpose nun. Magkaiba sila ng kadahilanan. Ito, ano ba? Okay ba yan? Ay, sorry. Hindi pala okay. Hindi pala ganon. Kasi may picture, di ba, lumalabas na medyo ganon siya. Hindi ko alam kung tinitingnan niya o sinisinghot niya, ha? Hindi ako sure, ha? Nakakita lang ako ng picture eh. Ano kaya ginagawa niya dyan? Gumaganon-ganon pa siya. Ano kaya? Hindi kasi halimbawa, nandito yung substance. Mga ganon. Hindi ko alam kung tinitingnan niya eh. Hindi ko talaga alam. Sorry Medyo yung paliwanag dun sa picture, dun sa isang page, parang hindi ko masyadong alam eh. Hindi ko alam. Ano ba ginagawa mo dun, sir, Mr. President? Marcos. Ano ginagawa mo dun? Yun yung tinutukoy ni VP Sara Duterte. Magkaiba. Ito na naman si Claire Castro, kung ano-ano na naman ang intindi niya. Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun eh. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Are you attending this one? Of course not. Bakit ako? Of course not. Kasi in-impeach ka na nga, atin ka pa. Tapos magagalit pa sila. Kita mo na, ganito yan. Ganito. Ang toxic nila, no? Ang toxic ng Kamara, sa totoo lang. Kasi gusto nyong paatinin yung tao pagkatas ninyong in-impeach. Remember, ang word na ginagamit talaga dyan sa ating batas, ibig sabihin, this is a legal term. In-impeach na siya ng Kamara. Impeach na siya. With ED na yan. Kahit itanong nyo pa sa kahit sinong constitutional expert, lawyer, kasi may mga, minsan may mga magagalit pa sa akin, ay naku, hindi pa siya impeach, hindi siya ganito, ano pa lang siya, kaya nga may impeachment trial. Kaya nga sinasabing paulit-ulit medyo may problema dun sa term. Lagi nang pinapaliwanag yan, na may problema talaga kasi ang tawag ng Kamara, impeach na. Pero haharap pa sa impeachment trial. Di ba? Yun yung medyo nagkaroon ng confusion. Pero ang tawag talaga, impeach na po siya sa Kamara. Linawin natin ha. Tapos gusto nyong paatinin. Ang gago nyo naman. Hindi kasi nakikita ko yung mga komento nung iba sinasabi, tingnan nyo na, bakit ganyan ng BP Sara nyo? Walang ayaw makipag-coordinate, bla bla bla. Bumubula yung mga bibig. Brad, ikaw pinalayas ka na. Hindi, halimbawa na lang to ha. Halimbawa na lang, naghiwalay na kayo ng jowa mo. Yung ex mo. Naghiwalay na kayo. Ex na tayo. Wala nang huling hirit. Mga ganon. Ex na tayo. Move on na tayo sa buhay natin. Tapos nung ikakasal, inimbitahan ka pa. Nung ikakasal na yung jowa mong hiniwalayan ka at nakipag iniputan ka,
I mean, yung niloko ka, alam mo yun, inuputang ka sa ulo. Yung niloko ka, pinagpalit ka sa Grab driver. Ay, hindi. Wala namang masama doon, ha? Wala masama. Kaya lang kasi napansin mo, ay, hinatid siya. Nahuli mo, halimbawa, hinatid siya. Tapos kinabukasan, same Grab driver. Pangatlong araw, same Grab driver pa rin. Hindi kasi, alam mo, sasabihin sa'yo ngayon nung girlfriend mo, hindi kasi, ano lang naging regular driver ko na siya kasi para hindi na mahirap mag-book. Tapos eventually, kinasal na sila ng Grab driver. Inimbitahan ka pa kahit iniputang ka na sa ulo. Tinrider ka na. Inimbitahan ka. Sa tingin nyo, a-attend siya? Dapat ka bang umaten kung inimbitahan ka pa ng ganon, iniputang ka na sa ulo? Ganon ang ginawa kay BP Sara Duterte. Ginago na siya. Di ba? Mantakin mo tinalunan from first, second to third to fourth impeachment. Hindi na dumaan sa kanilang Committee on Justice. Wala na talaga. Dinere-derecho. Niratrat na. Tapos sasabihin nyo, imbitahan pa sa kamera para umattend. Are you kidding me? Di ba? Napakalabo naman yun. Last question. Bakit ako ate ng so? Sabi ni Congresswoman-elect Lilet Dilima, part daw ng game plan yung decision ng ombudsman na magsagawa na ng investigation allegedly din sa, yun nga yung sa confidential fund mo. Since June 11 lang daw pinorward ng House yung kanilang committee report, and then after 4 days pinadala ka na raw ng to comment within 10 days. So part daw yun ng game plan para unahan yung impeachment case mo. Anong comment mo yun? Part ng game plan nila. Ng ombudsman kasi since si ombudsman ay appointee ni former president. Tingnan mo, yung tanong dito, ano daw ba game plan nyo? Bakit hinihingi ng ombudsman yung sagot sa inyo regarding sa demanda ng Kamara? Nung una pang dinig ko pa lang, gusto ko ng, hindi naman sa gusto ko nang awayin yung media. Para, sandali, sino ba nagdemanda? Di ba Kamara? O yung ibang tao, kung sino man yung nagdemanda, bakit sa akin yung i-blame kung umaksyon yung ombudsman? Umaksyon kasi yung ombudsman agad-agad daw eh. Tapos parang ibinibintang kay BP Sara Duterte na may game plan siya. Paano siya magkakaroon ng game plan? Eh sino ba nagdemanda? Di ba kayo? I mean yung kalaban? You understand what I mean? Yung kalaban na nagdemanda, tas siya yung isisisi. Anak ng tutsang kalabaw yan, no? Duterte. Okay. Kasi kung madidismiss yung case mo sa ombudsman, magkakaroon ng issue yun kung hindi pa tapos yung impeachment mo sa Senate. Okay. Hindi ko best person and the best office to answer that is the ombudsman himself or the office of the ombudsman. Hindi ko alam, ma'am, kung bakit nila inaksyonan at hindi ko alam bakit mabilis nilang inaksyonan. I don't know. Basta ang sinasabi ko lang, that the lawyers are ready to answer any charges, whether it is in courts, in the Sandigan Bayan, or in the impeachment court. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.